May mga panahon na pakiramdam mo, ginagawa mo naman ang lahat. Pero kahit anong gawin mo, parang may kulang pa rin. Parang may humaharang na hindi mo ma-explain. Sa totoo lang, hindi ka naman kulang. May mga bagay ka lang na kailangan ng bitawan. Kasi habang dinadagdagan mo ang ginagawa mo, dala-dala mo pa rin yung mga habits, mindset, at distractions na unti-unting kumakain sa potensyal mo. At hanggat hindi mo sila tinatanggal, kahit anong effort mo, parang may preno. Kaya sa video na to, ang pag-uusapan natin yung mga bagay na kailangan mong alisin para makagalaw ka ng mas malinaw, mas focused, at mas totoo sa gusto mong marating. Number 1, bitawan mo ang version mo na hindi nag-grow. Minsan, ang pinakamahirap i-let go ay yung lumang ikaw. Yung ikaw na komportable na sa paulit-ulit na routine. Yung ikaw na sanay na sa pwede na yan. Yung ikaw na maraming pangarap dati, pero ngayon parang nag-settle na lang. Hindi dahil wala ka ng gusto sa buhay, kundi dahil nasanay ka na sa kung ano ang meron. And that's the scary part. Hindi mo namamalayan na hindi ka na pala umaangat. Kasi hindi ka naman bumabagsak. Nakastuck ka lang. Stable, pero stagnant. You see, growth is uncomfortable by nature. Hindi siya yung feeling na, okay, ang saya nito. Most of the time, growth feels like confusion, doubt, even frustration. Parang lagi kang beginner. Parang lagi kang nangangapa. Kaya maraming tao, kahit alam nilang kaya pa nila, pinipili na lang manatili kung saan sila sanay. Kasi doon, kilala mo na ang sarili mo. Alam mo na ang limits mo. Hindi ka napapahiya. Hindi ka natatakot. Pero ito yung tanong, kung yung version mo ngayon ang magde-decide ng future mo, satisfied ka ba sa kung saan ka pupunta? Kasi kung hindi, then you have to accept the truth na may mga habits, mindset at identity ka ngayon na hindi na pwedeng sumama sa next level ng buhay mo. Hindi pwedeng gusto mong mag-level up, pero dala mo pa rin yung mindset na mamaya na. Hindi pwedeng gusto mong maging successful, pero ikaw mismo hindi naniniwala sa sarili mo. Hindi pwedeng gusto mong magbago ang buhay mo, pero ayaw mong baguhin yung sarili mo. That old version of you, may purpose siya. Siya yung nagdala sa'yo kung nasaan ka ngayon. Pero hindi ibig sabihin nun, siya rin ang dapat magdala sa'yo kung saan mo gustong pumunta. There comes a point where you have to say, salamat sa lahat self, pero hindi na kita pwedeng dalhin sa next chapter. At masakit yon. Kasi parang pinapatay mo yung isang parte ng sarili mo, yung identity mo, yung comfort mo, yung mga bagay na nakasanayan mo. Pero ganito kasi yan, you can't become a new person if you're still holding on to your old self. Minsan, hindi mo kailangan ng more motivation. Kailangan mo lang ng courage para i-outgrow yung sarili mo. Yung tipong kahit awkward ka na sa dati mong ginagawa, kahit hindi ka na comfortable sa dati mong circle, kahit pakiramdam mo wala ka pang solid na bagong identity, tutuloy ka pa rin. Because that's what growth looks like. Hindi siya instant transformation. Hindi siya biglaang, boom, bago ka na. It's a slow process of letting go. Hanggang isang araw mapapansin mo na lang, hindi ka na yung dating ikaw. Mas disciplined ka na. Mas focused ka na. Mas intentional ka na. At yung mga dating nagpapahina sa'yo, hindi na ganun kalakas ang epekto. And one day, you look back and realize kung hindi mo binitawan yung lumang version mo, hindi ka na makakarating dito. So, if you feel uncomfortable right now, if you feel like you're outgrowing your habits, your environment, even parts of yourself, good. That means something in you is evolving. Don't run back to who you used to be just because it feels safe. Because safe doesn't always mean right. Sometimes, the real upgrade in life starts when you finally decide to let go of who you were so you can become who you're meant to be. Number 2, tanggalin mo yung lack of clarity sa goals mo. Kasi ito yung isa sa pinakadelikadong dahilan kung bakit hindi ka umaangat. Imagine mo to, araw-araw ka namang busy. May ginagawa ka, may effort ka, minsan pagod ka pa nga. Pero pag tinanong kita, ano ba talaga ang target mo? Bigla ka matatahimik. Parang, basta gusto kong maging successful. Pero ano ba yung successful para sa'yo? Magkano? Anong lifestyle? Anong klaseng trabaho? Kailan mo siya gustong ma-achieve? Diyan nagsisimula ang problema. Kasi kung hindi malinaw sa'yo kung saan ka papunta, kahit anong sipag mo, parang naglalakad ka lang sa dilim. Gumagalaw ka, oo, but not necessarily forward. Parang nasa biyahe ka na walang destinasyon. Kahit gaano kabilis yung takbo mo, kung mali yung direksyon mo, mapapagod ka lang.
pero hindi ka aasenso. Minsan nakala mo tamad ka, pero ang totoo, hindi ka tamad. Nalilito ka lang. Kasi mahirap mag-focus kung hindi mo alam kung saan ka magfo-focus. Mahirap mag-commit kung hindi mo alam kung ano yung commitment mo. At eto pa, kapag wala kang clarity, madali kang madistract. Konting trending na ideya, lilipat ka. May nakita kang bagong opportunity, go ka agad. May sinabi yung kaibigan mo, biglang nagbago na naman plano mo. You keep jumping from one thing to another. Hindi dahil adventurous ka, kundi dahil wala kang solid na direksyon. That's why you feel stuck. Hindi dahil kulang ka sa potensyal. Hindi dahil malas ka, kundi dahil hindi malinaw sa'yo kung anong klaseng buhay ba talaga ang binubuo mo. Clarity is power. Kapag malinaw sa'yo yung goal mo, biglang nagiging simple ang mga desisyon mo. Hindi mo na kailangang i-overthink lahat. May filter ka na makakatulong ba to sa goal ko o hindi. Kung hindi, automatic pass. Kung oo, kahit mahirap, gagawin mo. At kapag malinaw yung goal mo, nagkakaroon ka ng dahilan para maging discipline. Kasi hindi ka na lang basta gumagalaw. You're moving with purpose. Kaya tanungin mo ang sarili mo. Honestly, hindi para mag-impress ng iba, kundi para maging totoo ka sa sarili mo. Ano ba talaga ang gusto mong ma-achieve? Hindi generic. Hindi yung gusto kong yumaman. Be specific. How much? By when? Doing what? Anong klaseng buhay yung gusto mong gigisingan araw-araw? Kasi hanggat malabo yan, malabo rin ang galaw mo. At eto yung hindi sinasabi ng karamihan. Clarity doesn't come from thinking alone. Hindi mo siya makukuha sa kaka-overthink. Nakukuha mo siya sa pag-try, sa pag-fail, sa pag-adjust. Action creates clarity. So instead na maghintay ka na bigla kang magkaroon ng moment, start moving. Try something. Mag-commit ka kahit imperfect. Along the way, mas magiging malinaw kung ano talaga ang para sa'yo. At kung ano ang hindi. Unti-unti, mag-iiba yung pakiramdam mo. Hindi ka na lost. Hindi ka na basta pagod. Kahit mahirap, alam mong may direksyon ka. At once na malinaw na sa'yo kung saan ka pupunta, ibang klaseng confidence ang mararamdaman mo. Hindi na dahil sigurado kang magiging madali, kundi dahil sigurado ka na sa sarili mong landas. At doon nagsisimula ang totoong progress. Number 3, let go of fixed mindset. Ito yung tahimik na paniniwala sa loob mo na nagsasabing, ganito na talaga ako. Hindi ako magaling sa ganito. O kaya, hanggang dito lang ako. Hindi mo siya napapansin minsan, pero siya yung nagsiset ng invisible calling sa buhay mo. Isipin mo to, ilang beses mo na bang nasabi sa sarili mo na, hindi ako pang negosyo? Mahina ako sa communication? Hindi ako creative? Mukhang simpleng statement lang, pero bawat beses na sinasabi mo yan, parang pinapako mo yung identity mo sa isang limitadong version ng sarili mo. You're not just describing yourself, you're deciding your future. Ang problema sa fixed mindset, ginagawa niyang permanent ang mga bagay na dapat naman talaga nag-i-improve. Skills can be learned. Confidence can be built. Kahit yung discipline, nade-develop yan over time. Pero kung convinced ka na hindi mo kaya, hindi ka na rin magta-try. And if you don't try, of course, walang magbabago. Self-fulfilling prophecy siya. Minsan hindi siya halata eh. Hindi naman laging obvious na takot ka. Minsan ang itsura niya is comfort. You stay where you are kasi okay naman na. Pero deep inside, alam mong may kaya ka pang gawin. Pinipigilan ka lang ng thought na baka mapahiya ka, baka mag-fail ka, baka hindi mo ma-meet yung expectations, lalo na yung sarili mo. Pero ito yung reality. Lahat ng taong magaling ngayon, naging beginner din yan sa simula. Walang ipinanganak na expert agad. Yung magaling magsalita ngayon, dati rin yung nauutal. Yung confident ngayon, dati rin yan puno ng doubt. The difference is, they didn't lock themselves into a fixed identity. Kapag may fixed mindset ka, every mistake feels like proof na hindi ka enough. Pero kapag nag-shift ka into a growth mindset, every mistake becomes data. Feedback siya, hindi verdict. Hindi niya dinidefine kung sino ka. Tinutulungan ka lang niyang gumaling. Halimbawa, nag-try ka ng bagong skill, tapos sablay ka. Sa fixed mindset, ang sasabihin mo agad, hindi talaga ako para dito. End of story. Pero sa growth mindset, ang tanong mo, okay, anong pwede kong i-improve? Malaking kaibahan, di ba? Same situation, pero iba yung outcome. And here's the uncomfortable truth.
Minsan ginagamit mo ang fixed mindset sa proteksyon. Kasi mas safe sabihin na hindi ko kaya kaysa subukan. At malaman mong hindi mo pa kaya. Kasi kapag nag-try ka, exposed ka, vulnerable ka. Pero doon din nagsisimula ang growth. You have to start seeing yourself as a work in progress, not a finished product. Hindi ka statue na nakaset na forever. Mas para kang software na pwedeng i-update. The more you learn, the more you evolve. Hindi ibig sabihin nito, magiging magaling ka agad. Hindi rin ibig sabihin, mawawala ang self-doubt overnight. Pero ang importante, hindi mo nang lilimitahan ang sarili mo base sa past version mo. So next time na marinig mo yung boses sa ulo mo na nagsasabing, hindi mo kaya, huwag mo agad paniwalaan. Challenge it. Tanungin mo, hindi ko ba talaga kaya? O hindi ko palang kayang gawin ngayon? That one word, yet, can change everything. Because the moment na tinanggal mo yung fixed mindset, binibigyan mo yung sarili mo ng permission na mag-grow. At doon pa lang, nag-iiba na ang trajectory ng buhay mo. Number 4, yung lack of discipline. Ito yung isa sa pinakamapanganib na dahilan kung bakit hindi mo naaabot yung full potential mo. Hindi siya obvious tulad ng failure o rejection. Kasi minsan, feeling mo, okay ka lang. Comfortable ka. Walang chaos. But deep inside, alam mong may kulang. Kasi ganito yan, hindi ka naman talaga kulang sa pangarap. Hindi ka rin kulang sa plano. Ang dami mong gustong gawin. Gusto mong mag-improve, gusto mong kumita, gusto mong magbago, gusto mong maging better version ng sarili mo. Pero ang problema, hindi mo siya ginagawa consistently. Parang ang lakas mo sa simula, pero habang tumatagal, nawawala ka. You start strong, but you don't finish strong. Discipline is doing what needs to be done. Kahit wala kang gana, kahit tinatamad ka, kahit walang nanonood, kahit walang instant reward. At dito kadalasan bumabagsak ang karamihan. Kasi mas pinipili natin yung feeling good now kaysa becoming better later. Alam mo yung senaryo, nagigising ka sa umaga, may plano kang maging productive. Pero hawak mo na agad ang phone mo. 5 minutes lang to. Scroll ka ng scroll sa social media. Hanggang sa biglang 1 oras na pala ang lumipas. Tapos sasabihin mo sa sarili mo, okay lang, babawi ako later. Pero hindi na nangyayari. That's not laziness. That's lack of discipline in action. Discipline is boring. Yes, totoo yan. Walang glamour. Walang hype. Hindi siya tulad ng motivation na nakakagana sa simula. Ang disiplina, paulit-ulit. Para siyang routine. Minsan nakakaumay na. Pero yun mismo ang dahilan kung bakit siya powerful. Kasi kahit wala kang gana, umaandar ka pa rin. At real talk, hindi ka laging magiging motivated. Hindi araw-araw inspired ka. Kung motivation lang aasahan mo, kalahati ng buhay mo, wala kang gagawin. That's why discipline is everything. It carries you through the days na wala kang drive. Minsan iniisip mo, baka hindi lang ako ganun ka-talented. Pero ang totoo, maraming tao na mas nauna sa'yo, hindi dahil mas magaling sila, kundi mas disiplinado sila. They showed up kahit ayaw nila. Ikaw, you show up only when you feel like it. And that's the difference. Ang isa pang tricky sa lack of discipline, gumagawa ka ng dahilan na mukhang valid. Palagi mong sinasabi, pagod ako ngayon, deserve ko magpahinga, stress ako. Totoo naman, valid yon. Pero kung araw-araw na lang ganun ang dahilan mo para hindi kumilos, hindi na yun pahinga. Pattern na yun. Discipline is choosing long-term growth over short-term comfort. Every single day. Kahit maliit na bagay lang, pagbangon sa tamang oras, pagtapos ng task, pag-iwas sa distractions, yan yung mga maliliit na desisyon na nag-accumulate over time. At ito yung hindi sinasabi ng karamihan. Hindi ka biglang magiging disiplinado overnight. Hindi yan switch na biglang naka-on. It's built, paunti-unti. One decision at a time. One promise na tinutupad mo sa sarili mo. Kasi sa totoo lang, hindi ka kulang sa kakayahan. Kulang ka lang sa consistency na magagamit yung kakayahan mo. So kung gusto mong magbago, huwag mong hintayin na ganahan ka. Start acting disciplined kahit hindi mo feel. Do it tired. Do it bored. Do it unmotivated. Kasi dun ka mabubuo. At darating yung point na hindi mo na kailangang pilitin ang sarili mo. Magiging parte na siya ng identity mo. Hindi ka na yung taong nagtatry lang. Ikaw na yung taong ginagawa talaga. Number 5,
Yung habit na lagi kang naghihintay ng perfect timing. Ito yung isa sa pinaka-sneaky na dahilan kung bakit hindi ka umuusad. Hindi siya obvious na problema kasi pakiramdam mo naghahanda ka lang. Pero ang totoo, minsan hindi ka naghahanda, umiiwas ka lang magsimula. Alam mo yung sinasabi mo sa sarili mo na, sige, mag-start ako kapag handa na ako, kapag may oras na ako, kapag okay ng lahat. Sounds responsible, di ba? Parang gusto mo lang siguraduhin na maayos ang lahat bago ka kumilos. But here's the truth, walang moment sa buhay na magiging 100% handa ka. Kasi kahit anong planuhin mo, may kulang at may kulang pa rin. Merong unexpected problems, may distractions, may doubts. Kahit yung mga taong successful ngayon, hindi naman sila nagsimula na confident at handang-handa na. They started messy. They started unsure. Pero ang kaibahan, kumilos sila kahit hindi pa perfect ang timing. Minsan, ginagamit mo yung perfect timing as an excuse para hindi mo maramdaman yung discomfort ng pag-uumpisa. Kasi real talk, nakakatakot magsimula, nakaka-pressure, may chance na mag-fail ka, may chance na mapahiya ka, may chance na hindi mag-work. So ang ginagawa ng utak mo, hahanapin niya ng valid reason para i-delay yon. At doon pumapasok yung, hindi pa ako handa, hindi pa ito ang tamang oras. Pero habang naghihintay ka ng tamang timing, lumilipas ang oras. Yung ideya mo, nananatiling ideya. Yung plano mo, nananatiling plano. Tapos darating yung araw na mapapaisip ka, what if sinimulan ko na lang dati? Ang masakit pa, habang ikaw naghihintay, may ibang tao na mas less prepared kaysa sayo. Pero nauna na sila. Hindi dahil mas magaling sila, kundi dahil mas willing silang magsimula kahit hindi pa sila handa. Think about it like this. Hindi ka magiging handa sa swimming kung lagi ka lang nasa gilid ng pool. Di ba? Kahit anong nood mo ng tutorials, kahit anong basa mo ng techniques, iba pa rin kapag tumalon ka na sa tubig. Doon ka talaga matututo. Same with life. Clarity comes from action, not from waiting. Yung confidence na hinahanap mo, hindi yan darating bago ka magsimula. Darating yan habang ginagawa mo na. So instead of asking, handa na ba ako? Maybe the better question is, handa ba ako matuto habang ginagawa ko? Kasi kung hihintayin mo pa yung perfect timing, baka ang mangyari, hindi mo na siya maaabutan. So start messy, start scared, start now. Number 6, yung instant gratification mindset. Ito yung isa sa pinakadelikadong kalaban ng growth mo. Kasi hindi siya obvious, hindi siya mukhang mali. In fact, masarap siya. Ito yung part ng sarili mo na gusto mo ng now na agad. Gusto mo ng resulta, kahit hindi ka pa naglalagay ng sapat na effort. Gusto mo ng success, pero ayaw mo sa boring na proseso. Gusto mong yumaman, pero naiinip ka kapag walang mabilis na balik. At aminin mo, ang daling ma-fall dito. Isang scroll mo lang sa phone, may dopamine hit ka na agad. Isang video, isang like, isang notification, boom, instant reward. Walang effort, pero may satisfaction. Kaya tuloy, nasasana yung utak mo na hanapin lagi yung mabilis na saya. Ngayon, ito yung problema. Kapag nasanay ka sa instant gratification, nagiging allergic ka sa delayed success. Yung mga bagay na kailangan ng oras, like building skills, growing a business, improving yourself, biglang nagiging ang bagal naman ito sa paningin mo. Kaya ang ending, ang dami mong sinisimulan, pero konti ang natatapos. Mag-aaral ka sana ng bagong skill, pero after 2 days, bored ka na. Mag-workout ka, pero dahil walang visible result agad, tumitigil ka. May plano kang mag-ipon, pero isang sale lang online, ubos na agad. It's not because you're lazy. It's because na-train mo yung sarili mo to prioritize short-term pleasure over long-term reward. At habang ginagawa mo yun araw-araw, hindi mo napapansin, unti-unti mong pinapalitan yung future mo para sa mga small, temporary highs. Parang ganito yan eh. Bawat beses na pinili mo yung madali ngayon, sinasakripisyo mo yung maganda sana bukas. Deep inside, alam mo naman kung ano yung kailangan mong gawin. Alam mong kailangan mong mag-focus, kailangan mong mag-effort, kailangan mong magtiis. Pero dahil mas accessible yung instant comfort, doon ka bumabagsak. Kaya minsan, nagugulat ka na lang, bakit parang stuck ka? Samantalang yung ibang tao, hindi naman sila mas matalino o mas talented, pero kaya nilang maghintay. Kaya nilang gawin yung boring, paulit-ulit, kahit walang reward agad. And that's the difference.
Discipline is basically choosing what you want most over what you want now. Hindi ibig sabihin na bawal ka nang mag-enjoy. Hindi ka robot, pero kung lahat ng desisyon mo nakabase sa kung ano ang feels good right now, mahihirapan kang makarating sa mga bagay na worth it talaga. Kasi ang totoo, yung mga bagay na may malaking reward, hindi sila instant. They take time. They require consistency. And most of the time, hindi sila exciting sa simula. So ang tanong, hindi lang ano ang gusto mo. Ang tanong ay, kaya mo bang maghintay para doon? Kasi doon nagkakatalo ang karamihan. Number 7, let go of people na walang ambag, kundi negativity. Hindi ito madali. Lalo na kung sila pa yung matagal mo nang kasama. Mga kaibigan mo, kamag-anak, o minsan kahit taong araw-araw mong nakakausap. Kasi aminin mo, may mga tao sa buhay mo na every time kausap mo sila, parang biglang bumigat yung pakiramdam mo. Hindi ka pa man nagsisimula magkwento, may handa na silang doubt. Kapag may plano ka, ang una nilang reaksyon, hindi, kaya mo yan. Kundi, sigurado ka ba dyan? Or worse, hindi naman yan nag-work. Parang instead na i-push ka forward, hinihila ka nila pabalik. At ang tricky dito, hindi sila obvious na kalaban. Hindi sila sumisigaw o direktang sinasabi na gusto ka nilang bumagsak. Minsan hindi siya ganun ka-obvious. Parang sarcastic comments, passive-aggressive jokes, o yung tipong lagi nilang dinidismiss yung goals mo. Pero over time, nagsisettle yan sa isip mo. Parang nahahawa ka sa doubt nila. And slowly, without you realizing it, nag-iiba ka. Yung dating confident ka, nagiging hesitant. Yung dating excited ka sa goals mo, biglang parang tinatamad ka na. Hindi dahil nagbago yung pangarap mo, kundi dahil napalibutan ka ng energy na laging nagsasabing, wag na lang. That's the danger of negative people. They don't destroy you instantly. They drain you slowly. And here's the hard truth. Hindi mo responsibility na i-fix sila. Hindi mo trabaho na baguhin ang mindset nila. You can care about them, pero hindi mo kailangan i-sacrifice yung growth mo para lang ma-maintain yung connection. Minsan, akala mo loyalty yung pananatili. But in reality, self-sabotage na yun. Letting go doesn't always mean big confrontation. Hindi kailangan dramatic. Minsan, it's just creating distance. Less time, less sharing, less access sa buhay mo. You don't have to explain everything. Hindi mo kailangan ng approval nila para mag-grow. Think about this. Kung araw-araw kang exposed sa negativity, paano ka magiging positive? Kung yung paligid mo puno ng doubt, saan manggagaling yung confidence mo? Environment shapes mindset. At kung gusto mong mag-level up, kailangan mong maging intentional kung sino yung hinahayaan mong maka-impluwensya sa'yo. Hindi ibig sabihin na wala ka ng pakialam. It just means you're choosing peace over chaos, growth over comfort, clarity over noise. Kasi sa totoo lang, hindi mo kayang maabot ang full potential mo kung may mga taong patuloy na kumakain sa energy mo. You don't need more critics in your life. The world already has enough of that. What you need are people who challenge you in a healthy way, who push you to be better, not smaller. So kung may mga tao sa paligid mo na puro negativity lang ang ambag, maybe it's time to ask yourself, hanggang kailan mo sila hayaang maging hadlang sa version mo na gusto mong marating? Number 8, yung excuses mo na paulit-ulit. Dito madalas natatalo ang potensyal mo nang hindi mo namamalayan. Kasi ang totoo, hindi naman sila mukhang malaking problema sa simula. Parang harmless lang. Yung mamaya na, pag may oras na, kapag handa na ako. But if you really pay attention, paulit-ulit lang siyang cycle. Same script, different day. At habang ginagawa mo yan, unti-unti mong dinidelay yung buhay na gusto mo. Minsan sinasabi mo, wala akong oras. Pero kung i-breakdown mo araw mo, ilang oras nang napunta sa scrolling, sa random videos, sa mga bagay na hindi naman talaga important. Hindi ka kulang sa oras. Minsan kulang ka lang sa honesty sa sarili mo, kung saan mo talaga ginagamit ang oras mo. Minsan naman, hindi pa ako handa. But let's be real. Ready for what? Walang tao na fully ready bago sumubok. Kahit yung mga successful ngayon, they started confused. They started unsure and scared. The difference is, kumilos pa rin sila kahit hindi sila handa. Ikaw, hinihintay mo yung confidence bago ka gumalaw. Sila, gumalaw muna bago nagkaroon ng confidence. May excuse ka rin na, di ako ganun ka-talented. Pero ang hindi mo nakikita, yung mga magagaling ngayon, hindi nagsimula na magaling agad. They just showed up consistently kahit pangit pa ang output nila sa simula. Talent helps, yes,
But discipline and consistency, mas malaki ang impact. Minsan ginagamit mo rin yung wala akong resources. Pero kung titingnan mo, maraming taong nagsimula sa mas mababa pa sa kung anong meron ka ngayon. Hindi sila naghihintay ng perfect tools, perfect setup, perfect situation. Ginamit nila kung ano ang meron, kahit limited. And here's the uncomfortable truth. Minsan ang excuses mo, hindi talaga dahil hindi mo kaya. It's because you're protecting yourself. You're protecting your ego. Kasi kapag hindi ka nagsimula, wala kang chance mag-fail. And if you don't fail, you don't feel bad. Safe ka. But that safety is also the same thing na nagpapastak sa buhay mo. Kaya tanungin mo ang sarili mo, ilang beses mo nang sinabi yung parehong excuse, pero pareho pa rin yung resulta ng buhay mo. Ilang taon na ang lumipas na sinasabi mong mamaya na, pero hanggang ngayon hindi pa rin nangyayari. At some point, kailangan mong aminin sa sarili mo na hindi ka na kulang sa dahilan kung bakit hindi mo magawa. Kulang ka na lang sa desisyon na gawin kahit mahirap, kahit inconvenient, kahit hindi perfect. Because the moment na tumigil ka sa paggawa ng excuses, doon ka magsisimulang mag-take ng responsibility. At doon magsisimula ang tunay na pagbabago. Hindi naman kailangan biglaan lahat. Hindi mo kailangan maging perfect agad. Pero kailangan mong maging totoo sa sarili mo. Kasi hanggat inuulit mo yung excuses mo, inuulit mo rin yung buhay na ayaw mo. So the real question is, hanggang kailan mo papapakinggan yung sarili mong dahilan? Number 9, tanggalin mo yung takot mag-fail. Kasi kung iisipin mo, ang daming tao na hindi naman talaga hindi marunong o hindi capable, pero stuck lang sila dahil takot silang subukan. Takot silang magkamali, takot silang mapahiya, takot silang ma-judge. And the worst part, hindi nila napapansin na yung takot na yun mismo ang dahilan kung bakit wala silang progress. Minsan, akala mo safe ka kasi hindi ka nag-fail. But in reality, you're just standing still. Walang galaw, walang risk, pero wala ring growth. And life doesn't reward people who just avoid failure. It rewards people who are willing to get uncomfortable, make mistakes, and learn the hard way. Think about it. Lahat ng successful na tao, hindi sila nagiging successful dahil perpekto sila from the start. They fail a lot. Like embarrassing, painful, gusto ko na mag-quit. That kind of level of failure. Pero ang kaibahan nila is hindi nila ginawang identity yung failure nila. Hindi sila nagstay doon. Yung fear of failure kasi, parang illusion lang yan. It makes you believe na kapag nagkamali ka, tapos na lahat. But in reality, failure is just feedback. Parang sinasabi ng buhay sa'yo, wrong direction, adjust ka lang. Nothing more, nothing less. Pero kapag sobrang laki ng takot mo, iniisip mo agad na end of the world na, kahit maliit lang naman talaga yung mistake. Minsan pa nga, hindi ka naman talaga takot sa failure mismo. Takot ka lang sa opinion ng ibang tao kapag nag-fail ka. Takot kang marinig yung, I told you so, or makita yung disappointment sa mukha nila. But real talk, people will always have something to say no matter what you do. Even if you succeed, may masasabi pa rin sila. So bakit mo ikakabit yung aksyon mo sa opinion ng mga tao na hindi naman nabubuhay sa buhay mo? And here's the uncomfortable truth. Every time you avoid failure, you also avoid growth. Because growth doesn't happen in safe spaces. It happens when you try something new, when you risk looking stupid, when you accept na hindi mo pa alam lahat. Yung mga taong confident ngayon, hindi sila confident kasi perfect sila. Confident sila kasi nasanay na silang bumagsak at bumangon. They've been through enough. They now know that failure no longer controls them. It became normal. It became part of the process. So kung gusto mo talagang mag-level up, kailangan mong baguhin yung relationship mo with failure. Instead of treating it like something to avoid at all cost, treat it like part of the journey. Parang training ground siya, not the final destination. Kasi ang totoo, hindi yung failure ang sumisira sa potential mo. Yung takot mo sa failure ang unti-unting kumakain ng future mo.